What's up? This is MC. Sa videong to ay itutuloy natin ang series na elementary mathematics at ang pag-uusapan natin ay relatively prime numbers. So paano ba natin nasasabi kung yung dalawang given na numbers ay relatively prime? Kapag ang kanilang greatest common factor or GCF ay 1. So ano bang ibig sabihin ng greatest common factor or GCF? Yan ay ginawa na natin ng dalawang videos. Sa una ay pinaliwanag natin kung ano ang greatest common factor or GCF at nagkaroon ng ilang examples. At sa ikalawang video naman ay nagkaroon tayo ng mas marami pang examples at exercises. So basically, kung alam nyo nang kunin yung GCF ng mga given na numbers at kapag ito ay 1, sila ay relatively prime. So magkakaroon tayo ng mga examples. Aalamin natin kung yung dalawang given na number ay relatively prime o hindi relatively prime. Unang tanong, 5 and 8. Sila ba ay relatively prime or hindi? Sa mga videos natin sa pagkuha ng GCF ng mga given na numbers ay inaalam natin yung factors ng mga given na numbers. So ililista natin yung mga factors ni 5 at mga factors ni 8. Pero dahil mabababa lang naman yung mga given na numbers, pwedeng gamitin na lang natin yung divisibility rules. At ginawan rin natin yan ng 5 videos. At ilalagay din natin yung link sa description. So si 5 at si 8 ba ay may factor na 1? Lahat naman ng counting numbers ay may factor na 1, so given na yon. At kung wala na tayong ibang mahahanap na common factor or divisor, ang GCF nila ay magiging 1 at sila ay mako-consider na relatively prime. So next, 2. Si 5 at 8 ba ay divisible by 2? Si 5 ay hindi divisible by 2 dahil siya ay odd number. Ang mga divisible lang by 2 ay mga even numbers, so hindi na agad. Though si 8 ay divisible by 2. Dapat kasi pareho. How about by 3? Si 5 at 8 ay parehong hindi divisible by 3. How about by 4? Dahil si 5 ay odd number, hindi ito maaari maging divisible ng kahit anong even number. 2, 4, 6, 8, 10, and so on. So basically, hindi siya divisible by 4. Though si 8 ay divisible by 4. Again, kailangan pareho. Si 5 at 8 ba ay divisible by 5? Si 5 ay divisible by 5, pero si 8 hindi. So hindi rin 5. At hindi na tayo pwede magkaroon ng factor na mas mataas sa isa sa mga given. So ang 6, 7, 8, 9, and so on ay hindi na natin kailangan i-test dahil mas mataas na yun sa 5. So ang isang number ay malabong magkaroon ng factor na mas mataas sa kanya. Meaning ang common factor lang ni 5 at 8 ay 1. So 1 ang kanilang greatest common factor. Meaning si 5 at 8 ay relatively prime. Again, kung tingin mo ay sobrang bilis ng discussion sa videong to, I recommend na bisitahin mo ang video natin tungkol sa pagkuha ng greatest common factor or GCF. So let's proceed with the next question, 6 and 9. Si 6 at si 9 ba ay relatively prime? Check natin. Again, given naman na may common factor na sila na 1. How about 2? Isa sa mga given ay odd number, si 9. So hindi siya pwede magkaroon ng mga even number na factors. How about 3? Si 6 ay divisible by 3 at si 9 ay divisible din by 3. So meron silang common factor na 3. At enough na ang isang common factor bukod sa 1 para masabi na sila ay hindi relatively prime. Basta meron silang iba pang common factors bukod sa 1, sila ay considered na hindi relatively prime. Pwede nyo rin itong i-view na ganito. Kung meron kang pwedeng ipang-divide sa dalawang given na numbers bukod kay 1, tulad sa example na to, si 6 at si 9 ay pwedeng ma-divide ng 3, sila ay hindi relatively prime. And let's now proceed to our final question, 15 and 16. Sila ba ay relatively prime or hindi? So i-check natin. Again, given na meron silang common factor na 1. How about 2? Yung isang given na number ay 15, odd number. So hindi siya pwedeng magkaroon ng mga even number na factors. Bawal na ang 2, 4, 6, 8, 10, 12, and 14. Siyempre, bawal na rin yung mga mas mataas sa kanya. So, proceed na tayo kay 3. 3. Si 15 ba ay divisible by 3? Yes. Si 16 ba ay divisible by 3? No. Next, 4. Pero again, si 4 ay even at impossible siya maging factor ni 15. Dahil si 15 ay odd at si 4 ay even. So, next na agad, 5. Si 15 ba ay divisible by 5? Yes. Si 16 ba ay divisible by 5? Hindi. So, ang 5 ay hindi rin common factor. Ganon rin ang 7, 9, 11, 13, at 15. Hindi rin sila mga common factors. Kahit i-check nyo pa individually. So, we can conclude na ang GCF ni 15 at 16 ay 1. Therefore, sila ay relatively prime.
At ito pa ang mga additional tips para madali nyong matukoy kung yung mga given na numbers ay relatively prime ba or hindi. Una, kapag pareho silang prime number, automatically relatively prime sila. Halimbawa, si 5 at 7, si 11 at 13, si 17 at 31. Kapag ganun yung mga given, dalawang prime numbers, automatically relatively prime sila. Kapag ang dalawang number ay composite numbers, hindi natin sure kung sila ba ay relatively prime or hindi. Kailangan nating i-check. Minsan oo, sila ay relatively prime, pero minsan hindi rin. Katulad ni 15 at ni 16. It turned out na kahit pareho silang hindi prime, sila ay relatively prime. At syempre ganun din kapag yung isa ay prime, yung isa composite. Hindi din natin alam kung sila ba ay relatively prime or hindi. So, kailangan nating i-check gamit yung divisibility rules at pwede rin yung technique sa pagkuha ng GCF. Para sa practice ng inyong comprehension ay pwede nyong i-access yung quiz na inihanda ko. Pwede nyong i-click yung link na nasa description or i-scan yung QR code na nakapresent ngayon sa screen. Again, this is MC, always saying think more often. Thanks for watching and see you in my other videos. Bye-bye.